nakaraan sa Caradocs. Mukhang pumapatay ng apoy sa lagay na to, ha? Masarap ng ano, hangin, ha? Matapos ituro sa akin ang pagsusuot ng PPE, dumiretso kami sa isang kwarto na magsisilbing halimbawa ng nasusunog na bahay. Pero ilang minuto pa lang kami sa drill, iba na ang aking naramdaman. So ma'am, how to check po kung meron po tayong sunog sa loob? You have to check your equipment before conducting firefighting entry. So you have to check your pressure gauge kung may enough ka pa pong oxygen. At kailangan ko patanggalin. Nag-ano kasi, edit. Ay, nag-edit. Oh my God. Bakit nahihilo ako? May instances po kasi ma'am, kung hindi kayo sanay sa paggamit, so may nagkakaroon po tayo ng lack of oxygen. Kasi minsan, ginagawa po iba, pinipigil yung hininga. Ayun nga yung ginagawa ko. So, dapat continuous lang po. Hindi ganon. Continuous. So, continuous lang. Yes, ma'am. Okay. So, kanina, parang, ang ginagawa ko ganon, no? Yan. So, ganyan. Hindi pala ganon. Dapat normal. Normal lang. Normal breathing. Inhale, exhale. Before entry, you have to check your equipment for your safety as well. So, pressure gauge, and then flashlight. You have to turn on your flashlight. So, yung flashlight po namin is a smoke cutter po siya. So, even na makapal po yung usok, makakakita po tayo sa loob. We have to be lower. Kasi ang usok po, once we open the door, ang usok po is waist above po natin. So wala po tayong makikita. So, assume na mainit po yung loob. So how to open po? Always make sure po na dito po kayo pwesto, na hindi po dito sa pinto. Okay? Always against the door po. Kasi once na-open yung puto, we have two things na pwede pong mangyari. Lumabas yung apoy! Yes ma'am, lalabas po yung apoy or backdraft na sinasabi or sudden intake po ng oxygen. ng apoy. So once you open it, pwede siyang mag-backdraft, pwede siyang sumabog. Oh. And then the flashover po, lalabas po yung usok. Then once na lumabas yung usok at makakuha po siya ng oxygen, at the same time din po, pwede po siyang magkaroon ng apoy sa labas. So mag-i-spread lang po yung apoy. So dapat dito kami. So ganito. Yes ma'am. Yes. Check. Tapos? And then start po, kneel down, and then crawl po ma'am. Yan. Ganito. Ganyan? Yes ma'am. We have to check kung saan po yung location ng sunog. Opo. And then another one is for casualty. Okay. So we have to check for the casualty, yun po pinaka-importante. So number one possible po kung saan po natin baling makita yung casualty. Sa kwarto? Kwarto and sa CR. CR, oo. Yes ma'am. And then kung may apoy naman po, usually sa kitchen. So parang kapag ginawa ko ngayon, hahanapin ko kunyari. So, para akong nakapikit. Yes ma'am. Ganun. Although na may mask kayo ma'am, so the purpose ng mask, para makahinga lang po kayo. Correct. Yes ma'am. Pero wala ka talaga halos nakikita. Hala! Hindi ko ata kaya yan! Bababa na? Yes po. Ready. Nasa CR. Sorry po! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Isa pa! Isa pa! Throttle control kasi nakapatay. Tank to pump. Bubuksan ko na. Ay, ano ba yan? Bibigyan tayo. Ay! Atras na! Atras na! Hala! Ang dami talagang apoy! Ayaw mamatay! Mamatay ka! Mamatay ka! Okay na! Alright, fire out! Patay na! Woo! Ang galing-galing mo, grabe! So, actually, na-realize ko lang na ang hirap pumatay ng apoy. Grabe, ang bigat nung suot,
Tapos, ang dami-dami mong kailangang isipin para makaligtas ka ng buhay ng isang tao. Kailangan malakas ang loob mo, kailangan lagi kang alerto, kailangan nag-training ka talaga, tapos talagang kailangan malakas yung puso mo. Pero, na-feel ko yung adrenaline rush nung napatay mo na yung apoy, tapos nakalabas ka na dun sa apoy. I think yun yung dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga volunteer firefighters. Mahirap at peligrosong trabaho, pero saludo tayo sa kanila, sa kanilang tibay ng loob, at saka talagang yung compassion nila sa mga tao. Galing nyo, sir! And ma'am! Diyos ko naman, ang hirap. Nakasama ko sa training ang pinakabata sa grupo ng Golden Fire Volunteers, si Jerilyn, 20 taong gulang. Nahikayat siyang maging bumbero dahil sa isang sunog na nasaksihan malapit sa kanilang bahay. Halos parang compound po talaga siya. Oo. Then, sabi po, kinontak ko po sila, tapos doon po ako na-inspire na grabe po sila, nakakatulong po sila sa mga tao. Nasisave pa po nila yung mga dapat mas-safe. Tapos doon po ako na-inspire na maging volunteer. Working student si Jerilyn, third-year HRM student siya ngayon at nagtatrabaho bilang dental assistant sa isang klinik. Sa kabila ng pag-aaral at pagtatrabaho, hindi pa rin yan inaalis sa kanyang schedule ang pagvo-volunteer sa kanilang unit. Paano mo pinagsasabay yung... Kasi nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, di ba? Tapos nag-firefighting ka pa. Paano mo na ma-manage yun? Sa work muna po, then after ng hapon po, parang online class. Tapos after po namin sa work, magjo-duty po kami dito minsan hanggang 10. Parang sa isang araw po na yun, kailangan po makapag-duty ako, gano'n. Kailan ka natutulog? Pag uwi na po, gabi na, minsan po, alas 12 na po kami nakaka-uwi. Oo. Yun po. Tapos ganun pa rin po, parang routine na po yun. Trabaho, eskwela, tapos hapon, duty po. Tapos you don't get anything from it? I mean, compensation, pero... So, kumbaga, hindi ka na gumigimik, dito na lang. Ay, hindi po ako nag-gimik. Yes po. Dito na lang talaga. Opo. Kwento niya, hindi biro ang training para maging isang ganap na fire volunteer. Ano yung pinakamahirap na part ng training? Sa training po, yung search and rescue po. Bakit? Kasi po, nung time po na yun, training pa lang po, then nahirapan po talaga kami hanapin yung victim na hanapin yung victim na sa loob ng fire scene, which is parang, ang example po namin is yung paglusot-lusot sa mga fire truck, paglusot-lusot po sa mga hagdanan, yun po, tapos may mga, minsan po may mga bumabato-bato po, like mga gamit po namin para, parang ano po, pinapa-experience po namin na ganun po yung mangyari sa loob ng search and rescue. Then, pag hindi po namin nahanap yung patient, yung gano'n, hindi po namin yung victim. Yun po yung pinakamahirap na training. Kasi sobrang dilim po talaga. As in, wala po kayong nakikita sa loob. Nung mag-training po kasi kami, may, may harang po yung mukha namin, yung face piece. Kaya po, parang umaasa po kami dun sa tiwala sa sarili tsaka sa boss po na sinusundan namin. Pero kahit mahirap ang kanilang dinanas sa training, mas naging maalab naman daw ang kanyang pagnanais na makatulong sa oras ng pangangailangan. Bakit mo pinagpatuloy? Pinagpatuloy kasi gusto ko po matapos yung training na yun. Gusto ko rin po ma-experience yung pag-search and rescue kahit training lang. Bakit ka nagpatuloy dun sa journey kung nahihirapan ka pa? Pinagpatuloy ko siya kasi po I-feel ko na pag natapos ko to, magkakaroon ako ng alam, nagkakaroon ako ng idea kung paano mag-search and rescue. Kaya sabi ko po, okay lang yan, kaya ko yun. Again, matatapos ko to. Sa kabila ng kanyang mga sakripisyo bilang isang volunteer firefighter, nakatatanggap pa rin siya ng hindi magandang komento dahil sa pagiging babaeng fire volunteer. Meron po sabi na, babae ka, bakit ganyan yung trabaho mo? Ba't ganyan yung ginagawa mo? Di ba dapat nag-aaral ka ganun? May mga ganun po na comment ako nakikita sa ibang post po. Like bang kapwa ko po bumbero. Hindi naman po, porket ganito po yung trabaho, panlalaki lang po. May mga gawain po ng lalaki na kaya rin naman po yun ng mga babae. Hindi lang po para sa lalaki yung pagbubumbero. Yun po. Lalo na yung pagtulong. Opo. Diba? Yes. Lahat tayo kaya po tumulong. Kayang tumulong. Tulad ni Jerilyn, college student pa lang noon si Michelle nang pumasok siya sa pagiging fire volunteer. Halos isang dekada na raw siyang bumbero.
Na-influensya lang ako doon sa dati kong husband ko ngayon, boyfriend ko siya dati. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta kasi minsan umaalis siya eh. May radyo pa siya nun. Tinatanong ko siya, saan ka pupunta? Naku-curious kasi ako kapag umaalis siya. Tapos yun, sabi niya, re-responde ako. Doon ko na kung ano yung ginagawa niya. Minsan sinasama niya ako. Pinapakita niya sa akin kung ano yung nangyayari para maging open-minded ako sa mga nangyayari sa kanya kapag umaalis siya. Siya ang nakatalagang medic ng kanilang fire and rescue team. Bilang isang medic, siya ang nakabantay sa kalusugan ng kanyang mga kasamahang bumbero. Yung pumasok ako, may takot eh. Kasi hindi ko alam kung ano pwede mangyari sa akin. Although na hindi pa naman pumapasok, pero may takot. Kasi may mga nakikita ko sa news na mga may namamatay, dahil sa volunteer, may nasasaktan, yon. Bahagi rin ng kanilang protocol na laging may ambulansyang naka-standby kung sakaling may mapahamak sa fire scene. Firefighter man o sibilyan. Ayon sa BFP, tuloy-tuloy ang kanilang panawagan sa mamamayan para makaiwas sa sunog. Patuloy po tayo sa pag-iingay in all avenues para po talaga tuluyan natin makausap, ma-reach yung mga puso't isipan ng ating community. And we would like also to drive this na ang ating fire prevention is a whole of nation approach, no? Lahat na po ay involved, LGU, Barangay Fire Brigade, even the community, even the smallest group of the society, which is the family. Doon po mismo sa sariling tahanan natin, paalala sa bawat isa, mag-observe ng good housekeeping. Yan po lahat ay nasa fire code natin. Buwis buhay kung ituring ang pagiging bumbero dahil sa peligrong nakaamba tuwing sila ay re-responde. Pero sa kabila ng matinding panganib, hinding-hindi raw mamamatay ang apoy sa kanilang mga puso na makatulong sa mga taong nangangailangan. Kung sakaling kailanganin po ang serbisyo ng Bureau of Fire Protection, i-dial po nila agad ang 911 para po agarang makaresponde ang ating tropa bago po tayo mag-video or mag-vlog. Oh my God! I survived it! Ako po si Cara David. Ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.